Napaawang na lamang ang aking bibig sa mga pinagsasabi ng lalaki. Sa bagay may point din naman ito. Isa lang akong taga-silbi nito kaya dapat lang na sundin ko ang lahat ng mga ipinag-uutos nito sa akin. Busangot na lamang akong tumingin sa lalaki hanggang sa nagdadabog akong tumalikod kay Miranda para pumasok sa loob ng kwarto. Ngunit muli akong bumaling kay Miranda. Pero huling-huli ko na nakatingin ito sa aking likod, yata, o baka sa pisngi ng aking puwet. Napansin ko din na pawisan ang noo ng lalaki. Nakapagtataka naman ito dahil alam ko lahat ng sulok ng bahay ni Miranda ay may aircon. Tapos magpapawisan pa ito. Hindi ko na lang ito pinansin at nagtuloy-tuloy na pumunta sa loob ng banyo. Maliligo na lamang ako. Siguro ilalagyan ko na lang ng tubig ang bathtub at doon ako lalangoy. May ngiti tuloy sa aking isipan. Agad ko namang nilagyan ng tubig ang bathtub at nang mapuno ko ito ay dali-dali akong pumasok sa loob ng bathtub. Unang beses kong magbababad sa bathtub kaya susulitin ko habang nandito pa ako sa bahay ni Miranda. Kung pwede ay hindi na ako matutulog magdamag para masulit ko ang panliligo sa bathtub. May ngiti tuloy sa aking labi na ipinikit ko ang mga mata ko. Hanggang sa hindi ko namamalaya na nakatulog na pala ako. Nagising lang ako nang maramdaman kong nakalutang ako sa hangin. Kaya naman dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Subalit nanlalaki ang mga mata ko dahil buhat-buhat ako ni kamatayan. Tumingin din ito sa akin at kitang-kita ko ang pagngisi nito. Hindi ko naaaninag ang mukha ni kamatayan subalit ang labi nito lang ang akin nakikita. Gising na pala ang aking reyna. Wika ni kamatayan. Pati ang boses nito ay nakakatakot. Parang nangilabot ang aking katawan. Anong kailangan mo sa akin? Kabadong tanong ko kay kamatayan. Kailangang bigyan mo ko ng anak, aking reyna. Sabay nguso nito at balak akong halikan. Ngunit nagpumiglas ako dahil ayoko magpahalik dito. Pero ayaw magpaawat nito at talagang gustong-gusto na lapain ng aking labi. Hindi pwede! Wag! Malakas na sigaw ko. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakahiga ko sa bathtub at halos mag-ubo-ubo din ako dahil lumubog na pala ako sa tubig. Hanak ng tipaklong. Kamuntik na ako mamatay dahil doon na. Agad na lamang akong tumayo para umalis sa bathtub. Akala ko safe ang matulog dito. Hindi pala. Kaya pala sa aking panaginip ay nakita ko si kamatayan. Yun pala ay may balak si kamatayan na kuhanin na ako. Parang ayaw ko na tuloy matulog. Dali-dali na lamang akong tumapat sa ilalim ng shower para maligo. Nang matapos ay agad na akong lumabas ng banyo. Nagmamadali ako magbihis para puntahan ko si Miranda. Sasabihin ko dito na gusto ko nang umuwi sa amin at baka dumating na si inay. Pagkatapos magsukat ay nagmamadali na ako lumabas ng kwarto ko para puntahan si Miranda. Nagtanong pa nga ako sa babae kung nasaan ito. At agad naman sinabi nito sa akin. Malalaki ang hakbang ko papunta sa kwarto ni Miranda. Sinabi din ni Ate Belen na may daladalang alak si Miranda papunta sa silid nito. Ayaw pa nga akong payagan na pumunta roon sa kwarto ng lalaki at mainit daw ang ulo. Ngunit nagpumilit ako at hindi talaga nagpaawat. Pagdating sa harap ng kwarto ni Miranda ay agad kong binuksan ang pinto. Hindi na nga ako kumatok lalo't bukas naman ito. Sir Devin! Pagtawag ko agad sa lalaki. Napahinto naman ako sa paghakbang nang makita ko nakaupo sa sofa at may kaharap na ilang bote ng alak. Hubad-baro din ito. Mabilis ding lumingon sa akin ng lalaki habang sa lubong ang kilay. May kailangan ka ba sa akin, Selena? Seryosong tanong ni Miranda sa akin. Ilang beses muna ako napalunok. Bigla kasing nanuyo ang aking lalamunan nang makita ko ang obs ni Miranda na putok na putok. Parang ang sarap lamasin. Langiya naman no? Selena, muling pagtawag sa akin ni Miranda. Sir Devin, sasabihin ko sana sa iyo na kung pwede na akong umuwi sa Barrio Barba at baka kasi dumating na si inay. Kung may telepono sa lugar ng nanay mo, pwede mo siyang tawagan para alam mo kung kailan siya makakauwi. Seryosong sabi sa akin ni Miranda. Agad ding itinuro nito ang telepono. Dali-dali naman akong lumapit sa telepono para tawagan si inay sa probinsya na kung saan ito nandoon. Hindi nagtagal, agad ko ring nakausap ang nanay ko at sinabi nitong sa susunod na buwan pa ito makakabalik sa Barrio Barba. Panay ang bilin nito sa akin na palagi akong mag-iingat. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin ng nanay ko. Muli akong humarap kay Miranda nang maibaba ko ang telepono. Nakita kong basta na lang nitong tinungga ang bote na may lamang alak. Sir Devin, lalabas na po ako. Magalang na paalam ko sa lalaki. Agad naman itong lumingon sa akin. Parang kakaiba ang tingin nito.
Hindi mo ba ako sasamahan na uminom ng alak, Selena? Sir Devin, wala po akong gana na uminom ng alak. Kahit isang shot lang sana, Selena. Sabay tayo ng lalaki. Lumapit ito sa akin habang daladala ang bote na may lamang alak at ganoon din ang baso. Isang shot lang, sir ha? Yes, 1 shot. Sagot ng lalaki. Agad ko namang kinuha ang baso na may lamang alak at walang tanong-tanong na tinungga ko ang alak. Agad ko namang inabot ang baso kay Sir Devin nang maubos ko na ang laman. Ngunit kumunot ang aking noo dahil muli na naman itong nilagyan ng alak ang baso. Last na ito, Selena. Namumungay ang mga mata nito nang sabihin iyon. Napabuntong hininga muna ako bago ko tanggapin ang baso na may lamang alak. Walang salita na kinuha ko ang alak at walang tanong-tanong na muli kong ininom. Ramdam ko ang pagguhit ng pait sa aking lalamunan, ngunit tiniis ko ito. Muli kong ibinigay kay Miranda ang baso ngunit nagulat ako nang magsalin ulit ng alak si Miranda sa baso niya. Teka lang muna, akala ko ba'y last na? Bakit papainumin mo na naman ako, Sir Devin? Reklamo ko na talaga sa lalaking pusit. Minsan lang ako mag-request ngunit hindi mo pa ako pagbibigyan. Sige na, lumabas ka na sa kwarto ko, Selena. Masungit na pagtataboy sa akin ni Miranda. Napakagatlabi tuloy ako nang wala sa oras. Marahas na lamang akong napabuntong hininga pagkatapos ay marahan akong humakbang papalapit sa lalaki na hindi pa rin maipinta ang mukha nito na tila natalo sa sabungan. Walang imik na kinuha ko na lang ang bote ng alak na nasa ibabaw ng center table glass at mabilis ko itong inilapit sa aking bibig. Hey! Narinig kong saway sa akin ni Miranda at agad ding inagaw ni Miranda ang bote sa aking kamay. Ano bang problema mo, Sir Devin? Sasamahan na nga kitang uminom ng alak, di ba? Bakit ngayon nag-iinarte ka pa? Tanong kong namumungay na ang mga mata. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit nagulat ako nang bigla niya akong hilahin paupo sa sofa at sa ultimong tabi niya. Nagulat pa nga ako nang hawakan ni Miranda ang aking muka papunta sa kanyang muka. Kaya halos maglapat ang mga labi namin. Hindi ko alam kung anong pangaakit ang ginagawa ni Miranda sa akin. Lalo't hindi ko rin maalis ang mata ko dito. Para bang may nagsasabi sa akin na haplusin ko ang mukha nito. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong itinaas ang aking kamay upang haplusin ang mukha nito. Nakita ko namang ipinikit ni Miranda ang mga mata nito habang panay ang haplos ko sa mukha niya. Ngunit hindi naman nagtagal ang ginawa kong paghaplos sa mukha ng lalaki at agad ko ring itinigil. Kaya naman dahan-dahan na iminulat ni Miranda ang mga mata nito para tingnan ako sa aking mata. Subalit sobrang bilis ng mga pangyayari dahil agad nang sinakop ni Miranda ang aking labi. Hindi na ako makahuma sa bilis ng galaw ng lalaki. Walang ano-ano ay agad niya akong isinandal sa sofa at mariing siniil ng halik ang labi ko. Nang mga oras na ito ay hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin at hindi ako makagalaw. Lalo at hindi ko naman iniwasan ang halik ng binata. Wala akong alam sa larangan ng halik ngunit sa ginagawa ni Miranda ay parang inaakit niya ako sa bawat hagod ng halik ng labi nito. Hanggang sa tuluyan ko nang ibinuka ang aking bibig. Kaya naman lalong nakapasok at napalalim ni Miranda ang kanyang mga halik. Medyo itinulak ko ito upang sumagap ng hangin, lalo't nauubusan na ako ng oxygen. Kaya lang, hinabol pa rin ni Miranda ang aking labi at muling siniil ng halik. Lalong hindi na ako nakapalag nang bigla akong ihiga ni Miranda sa sofa. Pakiramdam ko'y gigil na gigil ang lalaki sa aking labi lalo at sa bawat halik nito ay may kasamang panggigigil. Kasabay ng paglapat ng labi ni Miranda sa aking labi ay marahanding humahaplos ang kamay ng lalaki sa aking katawan. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa akin dahil kusang gumalaw ang kamay ko para tulungan ko itong hubarin ang damit niya. Nang masilayan ko ang obs ng lalaki ay marahan ko itong hinaplos at pinisil. Maya-maya pa'y umangat ang lalaki upang alisin ang huling saplot nito sa katawan. Kaya lang, bigla akong na-shock nang makita ko ang kobra ni Miranda. Kaya naman, ay nagmamadali na akong tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama. Pero mabilis na hinuli ni Miranda ang aking paa upang hindi matuloy ang aking plano na pagtakas sa lalaki. Mabilis ding dumagan sa ibabaw ko si Miranda at kitang-kita ko ang kakaibang pagngisi nito. Saan ka pupunta, Selena? Ngayon ka pa ba aatras? Kung kailan nasa kalagitnaan na tayo? Hindi pwede sa akin iyon. Mariing bulong ni Miranda sa aking punong tenga.
Parang nawala naman ako ng boses ng mga oras na ito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa lalaki. Aaminin kong kabado 20 ako ngunit may 140 na pagkasabik sa aking katawan. Maya-maya pa'y kinuha na ni Miranda ang aking kamay. At nang mga oras na iyon ay napagtagumpayan niyang kunin sa akin ang aking pinakaiingatan. Kinaumagahan, nagising ako sobrang tahimik ng kwartong kinalalagyan ko. Medyo gumalaw ako subalit halos mapasigaw ako sa sakit ng aking perlas. Pakiwari ko'y wala akong lakas at nangihina ako ng mga oras na ito. Ngunit kailangan kong magpunta sa banyo kaya naman kahit masakit ay nagdesisyon akong bumangon. Ngunit ingat na ingat ang bawat paggalaw ko. Nang tuluyan ako makatayo sa kama ay para akong matutumba dahil nanlalambot ang mga tuhod ko. Pakiwari ko rin ay tatamaan ako ng sakit dahil ang bigat-bigat din ng aking katawan. Pero kailangan kong pumunta ng banyo lalo at parang ang baho-baho ko. Diyos ko po, ganito pala kapag unang nakipagtalik ang isang babaeng virgin. Ang sakit-sakit. Ngunit wala naman ako makapampagsisisi lalo na't ginusto ko rin naman. Ang nakakainis lang ay hindi ako tinatantanan ni Miranda. Kung hindi ko pa ito pinitik sa ngunguso at sabihing masakit na ang aking perlas, ay hindi talaga titigil ang pasaway na pusit. Nang makarating sa loob ng banyo ay agad ako naligo kaya lang ay ginaw naman ako. Nagmamadali na lamang ako sa panliligo ko. Agad kong kinuha ang bathrobe para ilagay sa aking katawan. Kahit masakit ang aking perlas ay nagmamadali na ako lumabas ng CR. Hindi ko makita ang mga damit ko kaya humiram na lamang ako ng malaking damit kay Miranda. Nakakahiya namang lumabas ako naka-bathrobe lamang. Sa aking kwarto na lang ako kukuha ng underwear at bra. Hindi ko rin kasi makita ang mga suot kong bra at panty. Nang masuot ko na ang damit ni Miranda ay dali-dali na akong humakbang papunta sa pinto ng kwarto nito. Agad kong binuksan ang pinto subalit nakalak ang pinto mula sa labas. Bakit kaya inilak ni Miranda? Nakakainis talagang lalaking iyon. Malalim na lamang akong napabuntong hininga. Hanggang sa magdesisyon na muling bumalik sa kama para matulog. Binalot ko na lamang ng kumot ang buong katawan ko na sobrang lamig na lamig. Hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng antok. Dumaan ang maraming oras. Nagising ang diwa ko nang maramdaman kong may malamig na dumadampi sa akin. Gusto ko sanang tingnan ngunit hinihila na naman ako ng antok. Kaya hinayaan ko na lamang at tuluyan na akong nagpadala sa karimlan. Sa mahaba akong pagkakatulog ay muli ako nagising na may humahaplos sa aking muka. Kaya naman dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Ang mukha kaagad ni Miranda ang una kong nakita. Agad naman akong tinanong na lalaki kung may masakit pa ba sa akin. Hindi muna ako sumagot sa tanong nito lalo't ginalaw ko muna ang aking hita. Ngunit wala na akong nadamang kirot. Teka, ang bilis namang gumaling. Para kanina lang ay katutulog ko lang. Hindi na masakit ang aking perlas. Walang prenong sabi ko sa lalaki. Napangiti naman ito sa akin. Kumunot ang aking noo dahil maganda ang ngiti ng lalaki. Dati kasi ang sungit dito sa akin. Nagulat pa nga ako nang halikan ni Miranda ang aking labi. 3 araw mo akong pinag-alala, honey. Bulong ni Miranda sa akin. Agad akong bumaling dito habang nakaawang ang aking labi. 3 araw? Akala ko'y kanina lang. At oras lang ang binilang. Yun pala'y 3 araw na. Tuloy-tuloy nalatan niya ko sa lalaki. 3 araw ka nagdideliryo sa lagnat, Selena. Napakagatlabi naman ako sa sinabi ni Miranda. Akala ko talaga ay katutulog ko lang. Yun pala'y 3 araw na pala ako may sakit. Tumalikod na lamang ako sa lalaki lalo't wala na ako sasabihin dito. Subalit bigla ko napalayo dito nang maramdaman kong hinalikan ako ni Miranda sa aking leeg. Huwag mo nga akong halikan, Miranda, dahil ang baho-baho ko pa. Pagtutol ko sa ginawa nito, kinuha ko na ang kumot para ilagay sa buong katawan ko. May ngiti sa aking labi nang muli ako nakatulog. Muling nagdaan ng 1 linggo. Kasalukuyan ako nandito sa kwarto ko. Talagang magaling na nga ako. Ngunit hindi naman maipinta mukha ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Paano ba naman? Ayaw kong palabasin ni Miranda. Saka simula na may mangyari sa amin ni Devin, ay parang banday sarado na ako sa lalaki. Pupunta nga lang ako sa labas ng bahay makikita ko na kaagad ang bulto nitong nakaharang sa akin daraanan. Katulad ngayon, gusto ko sumama kay Jessica para manood ng sine ngunit hindi na ako pinayagan ni lalaki. Ang masama pa'y inilak nito ang pinto ng kwarto ko upang hindi ako makalabas.
Hindi ko alam kung anong problema ng pusit na iyon. Ang sarap lamasin ng kobra nito. Kaya nagmumukmuk na lamang ako sa aking kwarto habang nakatanaw sa bintana ng silid ko at pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Mga bandang 8:00 ng gabi nang bumukas ang pinto ng silid ko. Hindi ako lumingon sa taong pumasok dito. Alam ko naman kung sino ito. Ngunit biglang napaunat ang aking likod nang maramdaman kong yumakap si Miranda. "Galit ka pa rin ba sa akin, honey?" Tanong nito sa akin, ngunit dahan-dahan din niya akong pinaharap sa kanya. Ayoko sanang tingnan ito, ngunit sadyang makulit ang lalaki. Subalit nanlalaki ang mga mata ko nang makita kong may sugat si Miranda sa noo. Pati kilay nito ay may sugat din. "Ano nangyari sa'yo? Bakit puro sugat ka, Miranda?" Sunod-sunod na tanong ko sa lalaki. "May hinabol kami kanina, nasalot ng bansa. Ngunit ang pinaka-leader ay hindi pa nahuhuli. Kapag natapos ng undercover na hawak ko, pwede ka nang mamasyal at sasamahan pa kita, honey." Bulong ni Miranda habang panay ang halik nito sa aking leeg. Parang bigla naman ako nahihiya dahil sa inaasta ko kanina. Ngayon ay nauunawaan ko na ang dahilan kaya ayaw niya akong palabasin ng bahay dahil baka mapahamak ako. Mariin ko na lamang kinagat ang ibabang labi ko. Don't bite your lips, honey." Agad ko na lamang tinakpan ang labi ko, ngunit kinuha ni Miranda ang aking pulsuhan para maalis ang kamay ko sa bibig ko. Nang wala nang takip ang aking labi ay agad nitong sinundan ng halik na may kasamang pangaakit. Ngunit mabilis ko naman itong inawat. "Naiinitan ako, Selena. Mag-night swimming tayo?" Bulong ng lalaki sa akin. "Hindi ako marunong lumangoy, Sir Devin." "Akong bahala sa iyo, honey. Saka nakahanda na mga pagkain natin, Selena." Hindi na ako nakaangal pa nang tuluyan na akong hilahin ni Miranda papalabas ng aking kwarto. Ngunit napangiti ako dahil unang beses kong maliligo sa swimming pool. Ay, excited much. Pagdating sa harap ng swimming pool ay nakita ko may mga pagkain sa bilog na lamesa. Agad naman ako naupo sa bakanteng silya at ganoon din ang lalaki. Hanggang sa magsimula na kaming kumain ni Miranda. Ngunit bigla ako napatingin sa lalaking katapat ko nang maramdaman ko ang paa nitong humihimas sa aking binti pataas sa aking legs. Pinanlakihan ko naman ito ng mga mata, ngunit kumisi lamang ang lalaki. Hanggang sa magulat ako nang bigla nala akong buhatin ni Miranda at walang takot na tumalon ito sa pool kasama ako. Maigpit tuloy ako napahawak sa leeg ng lalaki lalo at hindi ako marunong lumangoy. "Miranda, kapag ako nalunod, mumultuhin talaga kita." Malakas na wika ako at pagbabanta rito. Lalo't binitawan ako nito. Narinig ko namang tumawa ang lalaki. Hanggang sa muli ko maramdaman na hinawakan ako sa aking bewang. Tumingin din ako sa mukha ni Miranda. Kahit papano nakikita ko na ang mukha nito dahil sa liwanag ng buwan sa kalangitan. Tumingin din sa akin ang lalaki. Napapikit naman ako nang haplusin ni Miranda ang gilid ng labi ko. Maya-maya pa'y dahan-dahang inilapit ni Miranda ang labi nito sa akin labi. Tangang pagkagat na lang ng ibabang labi ko ang aking ginawa. Maya-maya pa'y tuluyan nang nagsanib ang labi namin. Sa bawat paghagod ng labi ni Miranda ay ramdam na ramdam ko ang pag-iingat nito. Mas lalong pinagdikit ni Miranda ang mga katawan namin dalawa. Muli na namang gumapang ang kamay nito sa aking katawan. Ngunit kailangan ko sawayin ng lalaki lalo at baka kung saan na naman kami makarating. "Sir Devin, pupunta na pala ako sa aking kwarto. Bigla kasi akong nilamig." Palusot ko na lamang sa lalaki. Huminto naman sa ginagawa ng lalaki. Hindi kaagad sumang-ayo ng lalaki sa aking pamamaalam. "Okay, let's go." Walang ganang sagot ni Miranda sa akin. Walang salita na inalalayan ako ni Miranda para makaahon sa swimming pool. Kinuha ko din ang mga damit kong inalis ko sa katawan ko kanina. Hanggang sa tuluyan na kaming pumasok sa kabahayan. "Doon ka na matulog sa kwarto ko, Selena." Bulong sa akin ni Miranda. Mabilis naman ako lumingon sa lalaki. "Sa kwarto ko na lang, Sir Devin." Pagtanggi ko sa lalaki. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit nakita kong hindi maipinta ang pagmumukha nito. Hanggang sa makarating kami sa tapat ng kwarto ko. Napatingin na lamang ako kay Miranda nang bigla na lamang akong iniwan ng lalaki. Hala, ano nangyayari sa lalaking yun? Wala naman akong ginagawang masama. Iiling-iling na lamang ako na pumasok sa loob ng kwarto ko. Nagmamadali akong pumunta sa banyo para maligo at magbihis. Hanggang sa lumabas ako ng CR. Ngunit napatda ako nang makita ko sa Miranda na nakahiga sa aking kama. Dali-dali tuloy akong lumapit sa lalaki para magtanong kung bakit nandito ito sa aking silid. Paglapit ko'y nakita kong nakapikit ang mga mata ng lalaki.
Nag-aalangan tuloy ako kung gigisingin ko ba ito o hindi. Nagtataka din ako kung bakit masama na naman ang timpla ng mukha ng lalaki. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Ano kayang problema niya? Bakit mukha siyang problemado? Iiling-iling na lamang ako na tumalikod para sana umalis sa harap ng kama. Ngunit may humawak sa aking kamay pagkatapos ay agad niya akong hinila pahiga sa ibabaw niya. Miranda, ano ba? 4 na araw ako mawawala si Lina. Kaya gusto ko itang makasama sa gabing ito. Bulong ni Miranda sa akin. Mabilis na umangat ang aking muka. Pagkatapos ay tumingin sa lalaki ng seryoso. Saan ka pupunta, Sir Devin? Tanong ko sa lalaki. Hindi mo na nagsalita ang lalaki, ngunit kinabig nito ang aking ulo at mariin akong hinalikan sa aking labi. Hindi naman ako makagalaw sa aking pwesto lalo't nasa ibabaw ako ng katawan ni Miranda. Muli ko na naman itong inawat lalo at kung saan-saan na naman nakakarating ang kamay nito. Sagutin mo muna ang tanong ko sa iyo, Miranda. Saan ka na naman pupunta? May tatapusin akong undercover, kaya wag na wag kang aalis ng aking bahay, Selena. Bulong sa akin ni Miranda. Okay po, Sir Devin. Subalit muli na namang kinabig ni Miranda ang aking batok para ilapit sa kanya upang masakop ng husto ang labi ko. Tila nakahihibang ang damdamin ko ng mga oras na ito. Nawawala ako sa tamang huwisyo. Naging mapangahas pa mga sumunod na ginawa ni Miranda. Hanggang sa sabay kaming nakarating sa langit ng kaluwalhatian. Umalis si Miranda sa ibabaw ko ngunit agad na tumabi ito sa akin at mahigpit na niyakap ang hubad kong katawan. Hindi naglaon ay tuluyan na rin kaming nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa akin tabi si Miranda. Ngunit may nakita akong sulat na nagsasabi na maaga itong umalis. Pero panay ang bilin nito sa akin na wag daw akong lalabas ng bahay niya. Napangiti na lamang ako nang wala sa oras. Napatingin din ako sa aking katawan at nakita kong may suot na akong damit. Nasaan ang kwarto ng babaeng kinakasama ni Devin? Sabihin niyo sa akin. Bigla ako napatingin sa pinto nang marinig ko sa labas ng pintuan ang boses ng isang babae. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok dyan. Baka po magalit si Ma'am Selena. Narinig kong awat ni Belen. Kumunot ang aking noo ngunit hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa tuluyan na nga bumukas ang pinto at tumambad sa aking harapan ang isang babaeng maganda naman ito ngunit masama ang ugali nito. Nakataas pa nga kilay nito habang nakatingin sa akin. Sinuyod pa ako ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Ma'am Dayan, lumabas na po kayo. Baka po malaman ni Boss Devin na pumunta kayo dito. Muling wika ni Belen at nasa mukha din nito ang pag-aalala. Pwede ba? Huwag ka nga makialam. Isa ka lang namang pangit na katulong. Pwede kitang palayasin sa bahay na ito, bobo. Bulyaw ng babae sa kawawang kasambahay. Nakaramdam naman ako ng awa para kay Ate Belen. Ang sarap bigwasan ng babaeng ito. Gaano kaya kaitim ang budhi nito? Hanggang sa tuluyan na nga itong lumapit sa akin. Umikot-ikot pa nga ito na tila sinusuri ang aking katawan. So, ikaw pala si Selena? Ang babaeng itinira ni Devin sa bahay na ito? Ilang inches na kaya ang kapal na mukha mo? Sa bagay, hindi ako magtataka sa mga babaeng katulad mo. Gagawin na lahat, makatungtong lang sa kalabaw. Tumingin muna ako sa babae. Pagkatapos ay bigla akong humalakhak ng malakas. Ang mahalaga ay may tutuntungan ako sapagkat hindi ko nakakamit ang aking mga pangarap kung walang kalabaw sa aming tabi. Saka wala namang masama doon, tama ba ako? Kitang-kita ko naman na nanggagalaiti ito sa galit. Ngunit hindi ako natatakot sa babaeng ito. Kahit isa lang ako mahirap na tao ay hindi ako basta magpapaapi. Aba, matapang ka. Dahil ba kay Devin? Kaya kung makaasta kay akala mo'y reyna ka sa bahay na ito? Ipapaalam ko lang sa iyo babae na kahit anong bihis mo ng mamahaling damit at suot ng mga ginto ay umaalingasaw pa rin ang lansa ng katawan mo. Sasabihin ko din sa iyo, Selena Corpus, na ako ang magiging asawa ni Miranda dahil nag-uusap na mga magulang namin tungkol sa aming kasal. Napataas ang kilay ko nang marinig ko ang mga pinagsasabi ng babaeng kaharap ko. Bigla ko ring naalala ang babaeng si Pamela na dating kasintahan ni Devin. Kaya lang daw nito pinatulan ang babaeng iyon ay dahil gusto ng ama ng binata para rito. Lalo't magkaibigan pala ang mga pamilya nila. Ngunit nahuling may lalaki si Pamela kaya iniwan ni Miranda. Tapos itong nasa harapan ko ngayon ay magiging asawa din daw ni Devin.
At nag-uusap na raw mga pamilya nila para sa kasal? Hindi ko naman tinatanong eh. Bakit kailangan sabihin sa akin? May tililing yata ito eh. Kaya naman seryoso akong tumingin sa babaeng kaharap ko. Ngunit nakataas ang aking kilay. So what? Kung ikaw magiging asawa ni Sir Devin, ano bang ipinuputok ng butchi mo, girl? Wala naman akong ambag sa kasal nyo, Miss Tililing. Tuloy-tuloy nalitaan niya ko sa babaeng kaharap ko. Kitang-kita ko naman ang galit na nakapaskil sa mukha ng babae. Inis na inis ito sa mga pinagsasabi ko. Siguro nagagalit ito sa akin dahil ang dami nitong sinabing ngunit bahagya lang ang namutawi sa aking bibig. Iiling-iling na lamang ako rito. Ma'am Dayan, lumabas ka na po. Muling singit ni Belen. Agad naman bumaling ang babae sa kasambahay ni Miranda. Ikaw ang lumabas kung gusto mo dahil hindi pa kami tapos mag-usap ng babaeng ito na amoy isda. Sigaw nito kay Ate Belen. Tungong-tungo naman ang babae at mukhang malapit na itong umiyak. Kakamot-kamot naman ako sa aking ulo. Hanggang sa nagmamadali akong humakbang papalapit sa pinto ng kwarto na tinutulugan ko. Agad kong binuksan ang pintuan at tumingin sa babaeng bungangera. Kung ako sa'yo, lumabas ka na ng kwarto, Miss Tililing. Nakataas ang kilay na pagtataboy ko sa babae. Nanlilisik tuloy ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Wala kang karapatan na paalisan ako sa bahay ng lalaking mapapangasawa ko. Selena Corpus. Galit na wika nito sa akin. Hindi ako nagsalita ngunit malalaki ang aking hakbang papalapit dito. Hanggang sa mahigpit kong hinawakan ng kamay nito at walang habas ko itong hinila papalabas ng aking kwarto. Pag sinabi kong labas, lumabas ka agad? Inis na sabi ko at basta ko na lang itong itinulak papalabas ng aking kwarto. Animal ka! Malakas na sigaw ni Dayan. Nakita kong balak pa ako sugurin ito ngunit agad ko isinara ang pinto ng silid ko. Nagmamadali ako lumapit kay Ate Belen. Ayos ka lang ba, Ate Belen? Sabay hawak ko sa kamay ng babae. Ramdam ko ang takot nito kay Dayan. Ayos lang po ako, Ma'am Selena. Ngunit mag-iingat po kayo kay Ma'am Dayan. Baka po gantihan kanyan. Bakit naman niya ako gagantihan? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Umiiling na usisa ako kay Belen. Kasi po, lahat ng babaeng napapalapit kay Boss Devin ay inaaway na Ma'am Dayan. Palagi niyang sinasabi na siya daw ang magiging asawa ni Boss Devin. Pero sa aking pagkakaalam ay wala silang relasyon. Noon pa sana iyan pinakasalan ng amo ko kung may gusto sa kanya. Tuloy-tuloy nalitaan niya ni Belen sa akin. Napataas naman ang kilay ko. So ito lang pala ang may gusto kay Miranda? Habang nga naman at matindi rin ang babaeng iyon. Hindi na lamang ako nagsalita hanggang sa magpaalam na ako kay Belen na pupunta ng banyo para maligo. Ngunit nagbilin ako na hintayin niya ako at huwag munang lumabas ng aking silid at baka balikan siya ni Dayan. Agad naman itong sumang-ayon sa akin kaya naman pagpasok ko sa loob ng banyo ay agad ako tumampat sa ilalim ng shower. Hindi naman ako nagtagal dito sa loob. Nang lumabas ako'y nakita ko agad si Ate Belen na inaayos ang pinagigaan ko. Nagmamadali na lang ako naglagay ng damit sa aking katawan. Saka nakakahiya naman kay Ate Belen kung paghihintayin ko siya. Nang matapos kong ayusin ang aking sarili, ay nagmamadali na ako lumapit sa babae para iyayain ko itong lumabas ng silid. Ako ang nasa unahan at binuksan ko na rin ang pinto. Mabuti na lang at wala na dito ang babae na may tililing. Hanggang sa sumakay kami ng elevator. Tuloy-tuloy kami nakarating sa sala at nagpunta sa kusina. Ngunit wala na akong makitang bulto ni Dayan. Siguro'y umalis na ang babae. Nang makarating kami sa hapagkainan ay agad akong ipinaghanda na makakain ni Ate Belen. Hindi naman ako nagtagal dito sa kusina. Nang matapos akong lumafang ay umalis na rin ako ng hapagkainan. Ma'am Selena, gusto ko po makausap ni Boss Devin. Pagbibigay alam sa akin ng isang kasambahay na Miranda. Agad ko namang kinuha ang iniaabot nitong phone. Medyo kabado ako habang inilalagay ko sa tenga ang phone. Saka parang bigla ko na-miss ang lalaki samantalang kanina lang ito umalis. Honey, boses ka agad ni Miranda ang akin narinig. Sir Devin, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ko agad sa lalaki. I miss you. Napaawang naman ang aking bibig sa akin narinig na sinabi ni Devin mula sa kabilang linya. Parang kinilig din ako ng sobra. Peste, parang gusto ko yatang magtatalon sa tuwa. Ngunit nagtimpi ako. Ilang beses muna akong tumikim. Sir Devin. Ngunit tumingin muna ako sa paligid at baka may makarinig sa akin sasabihin. At
Nakita kong ako na lang ang tao rito at umalis na rin palang kasambahay na nagbigay sa akin ng phone. Selena, ayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba sinaktan ni Dayan? Kumunot naman ang akin noo. Paano kaya nito nalaman na nagpunta si Dayan dito? Hanggang sa bigla kong tapikin ang akin noo. Oo nga pala, may mga CCTV camera ang buong bahay ng lalaki. Hindi kaya may CCTV camera din sa aking kwarto? Paano ko naman malalaman iyon eh? Hindi ko nga alam ang itsura ng CCTV camera. Selena! Muling pagtawag sa akin ni Miranda mula sa kabilang linya. Sir Devin, ayos lang po ako. Wala namang ginawa sa akin na magiging asawa mo. What? Siya bang may sabi na magiging asawa ko siya? Galit na tanong sa akin ni Miranda. Opo, magpapakasal na daw po kayo at pinag-usapan na rin ng mga magulang niyo ang kasal. Baliw ang babaeng yun. Huwag ka maniniwala sa kanya, Selena. Bila ni Miranda sa akin. Okay, sabi mo eh. Sagot ko na lamang. Saka hindi naman ako basta naniniwala sa mga sabi-sabi, lalo't hindi mismo nanggaling kay Miranda. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin ni Miranda, ngunit panay ang paalala nito na huwag akong lalabas ng bahay. Napahinga na lamang ako ng malalim. Hanggang sa umakbang ako papalapit sa sofa at pabagsak na naupo. Nanonood na lamang ako ng TV ngunit mga ilang oras ay nainip din ako. Kaya naman muli na lamang akong pumunta sa aking kwarto para matulog. Paglapat pa lang ng aking katawan sa malambot na kamay agad ako nakatulog. Hanggang sa nagising ako may humahalik sa aking leeg. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at ang tumambad sa akin ay ang mukha ni Miranda. Miranda? Nandito ka? Akala ko nasa undercover ka. Tanong ko sa lalaki. Bago magsalita ay mariin muna akong hinalikan ni Miranda sa akin labi. May kukunin lang ako mga files. Hindi ko kasi nadala kanina. Bulong ni Miranda sa akin. Aalis ka na ba, Sir Devin? Teka, kumain ka na ba? Tanong ko sa lalaki. Mamaya ko aalis. Kailangan ko munang tumikim ng pampaswerte. Mahalay na bulong sa akin ni Miranda. Iiling-iling na lamang ako sa lalaki. Magsasalita pa sana ako nang sakupin na nga ni Miranda ang aking labi. Hindi na ako nakapalagpas sa lalaki at hinayaan ko na lamang ito.